Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga pahayag ng dalawang kilalang personalidad dito sa mundo ng cryptocurrency. At yan po ay si Ginoong Changpeng Xiao, yan, o mas kilala bilang Sisay ng Binance, at itong si Ginoong Michael Saylor ng MicroStrategy. Ngayon ano nga ba ang ibig sabihin ng kanilang mga pahayag na you need Bitcoin more than Bitcoin needs you? Yan. Ibig sabihin ay mas kailangan daw natin itong si Bitcoin kung kaysa si Bitcoin ay kailangan niya tayo. Kaya ayan, at maliban dito ay never sell your Bitcoin. Ayan, malinaw naman nang ibig sabihin niyan ay huwag po nating ibenta ang ating Bitcoin holdings. Ayan. Yan po yung kanilang mga pahayag. At maliban po dyan ay aalamin po natin kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, lalong-lalo na sa mga interesado kay Bitcoin. Arayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Una ay pag-usapan po natin ang pahayag ni Ginoong ZZ kung saan ay sinabi niyang you need Bitcoin more than Bitcoin needs you. Yan, ayon po kay Ginoong ZZ, si Bitcoin ay isang decentralized at saka self-sustaining system. Ibig sabihin, hindi ito umaasa sa sinumang individual o grupo para magpatuloy na umiral o umunlad. Sa madaling salita ay mas kailangan natin si Bitcoin kaysa kailangan tayo nito. Dagdag pa rito ay binigyang diin ni Ginoong ZZ ang katatagan ni Bitcoin sa kabila ng mga pagbabago sa politika. Anya ay politicians change, Bitcoin stays. Kaya yan. Ipinapakita po nito na sa isang mundong puno ng pagbabago sa mga patakaran ng gobyerno, si Bitcoin ay nananatiling isang stable at saka immutable asset na dapat bigyang prioridad ng mga tao. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng never sell your Bitcoin? Ayan. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang naging pahayag nitong si Ginoong Michael Saylor kung saan ay siya po yung nagsabi na never sell your Bitcoin. Ayan. Ayon kay Ginoong Saylor, itong si Bitcoin ay ang ultimate store of value. Ibig sabihin, ito ang pinakamainam na paraan upang mapanatili ang halaga ng ating yaman sa paglipas ng panahon. Sa kanyang mga pahayag ay inihalin tulad ni Ginoong Saylor si Bitcoin sa enerhiya ng buhay. Ayan. Sabi niya ay si Bitcoin is energy. Bitcoin is life. Don't squander your life. Conserve your energy. Don't let the fire go out. Kaya yan, ang tindi po na kanyang sinabi rito. Kaya, ayan, at ipinapayo po niya na wag daw nating sayangin ang ating Bitcoin at panatilihin itong parang apoy na nagbibigay buhay. Ngayon ay bakit po sinasabi ni na Ginoong ZZ at saka Ginoong Saylor na mahalaga ang pag-hold kay Bitcoin sa mahabang panahon or long term? Ayan, parehong naniniwala po itong si Ginoong ZZ at saka Ginoong Saylor sa kahalagahan ng pag-hold kay Bitcoin sa mahabang panahon or long term. Ayon po kay Ginoong ZZ, ang mga taong nag-hold kay Bitcoin ng higit sa 4 na taon ay kadalasang kumikita. Sabi niya ay, I do not know anyone who lost money on Bitcoin by holding for 4+ years. Ayan. Ganito rin po ang pananaw ni Ginoong Saylor. Naniniwala siya na si Bitcoin ay isang asset na dapat pong ituring na property at hindi po basta-basta ibinebenta. Sa halip ay dapat itong itago bilang isang pangmatagalang investment na magbibigay po ng proteksyon laban sa inflation at pagbaba ng halaga ng fiat currency. Yan. Ngayon ay ano naman po ang maaaring epekto ng mga pahayag na ito sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, lalong-lalo na sa mga interesado kay Bitcoin. Yan, para sa atin ay mahalaga pong maunawaan ang mga pananaw na ito.
Ang pahayag po ni Ginoong ZZ na you need Bitcoin more than Bitcoin needs you ay nagpapaalala sa atin na si Bitcoin ay isang matatag na asset na hindi nakadepende sa sino man. Ipinapakita nito na ang pag-invest kay Bitcoin ay maaaring magbigay ng seguridad sa ating yaman sa kabila ng mga pagbabago sa ekonomiya at saka politika. Samantala, ang payo naman ni Ginong Saylor na never sell your Bitcoin ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pag-hold ng ating investment sa mahabang panahon. Sa halip na mag-panic sell sa tuwing bumababa ang presyo, dapat po tayo mag-focus sa pangmatagalang potential or long-term potential ni Bitcoin bilang store of value. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang pahayag ni na Ginoong ZZ at saka Ginoong Saylor ay nagbibigay po ito ng mahalagang perspektibo sa kung paano natin dapat tingnan si Bitcoin bilang isang investment. Ang pagiging decentralized at self-sustaining ni Bitcoin ay nagbibigay po ito ng kakaibang oportunidad para sa atin na maprotektahan ang ating yaman laban sa mga hindi inaasahang pagbabago sa ekonomiya at politika. Gayunpaman ay mahalaga ring tandaan ang pag-invest kay Bitcoin ay may kaakibat na risk. Ang presyo nito ay volatile at maaari pong magbago ng malaki sa maikling panahon lamang. Kaya bago po tayo mag-invest, siguraduhin po nating nauunawaan natin ang mga panganib o risk at mag-invest lamang ng halaga na kaya nating mawala. At sa kabuuan, ang pag-hold po kay Bitcoin sa mahabang panahon ay maaaring maging isang epektibong strategy para mapalago ang ating yaman. Ngunit tulad po ng anumang investment, mahalaga ang tamang kaalaman, disiplina at pag-unawa sa mga risk na kaakibat nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.